Hello mga kaprobinsya. Yung isa nating baboy dito na dumalaga, naglandin na po. Tapos nakabili na po tayo ng similya from Bacolod. Medyo malayo po yung pinanggilingan sa ating similya. Subukan natin na i-EI. Tapos first time pa natin ngayon na mag-EI ng baboy. Medyo may kunting ka ba. Subukan lang natin. Praktisan ba? Sana po nag-standing hit pa siya. May mga necklace na oh. Standing hit oh. Palaligan muna natin yung katawan niya. Galit, galit. Hindi na. Dadahan natin to. Ito po yung simila natin mga kapatid. May pisin pa na from PEC Hog Farm. Punasan na muna natin yung, linisan muna natin yung ari niya. Yung itang mo balik. Itak mo balik. No, iloko ta aso pa. Kaya no. Ay, approach. Wag labot. Ang gagawin muna namin dito, ikiwalay muna namin yung isa. Sabo lang. Pare. Tadi ito ko sa. Nang butilya dia. Sorry. Si kurong muli magic deh. Yang pagpipigaw nga. Dalawang bato yung itira natin. Theo. Duritan, buat. Sampai ada dokter guna. Dalam sakyan. Sakyan. Ini ada skoy. Tapos na po yung pag-iay natin mga kaprobinsya. Oh.
Pero sana po mag-success tayo kasi first time pa natin ngayon na mag-EI ng baboy na tayo mismo yung nagsumpit. Pero wala pong backflow sa kanyang similya. Yun yung tawag nila na usik ba? Uli usik. Parang hinigop lahat. At sana mabuntis siya. Dalawang batol yung natin. Tinira natin. Nilagay natin na semen. At may isang batol pa. Mamayang gabi natin yan isumpit yung isang batol na natira. Yung isa, siguro malapit na din yung malandi. Yung similya na ini-ay natin ay German Petrin. Yung mga kabang na kulay. At hopefully na mabuntis siya. Yan lang po ang ating masasabi. Kasi hindi tayo sigurado, first time pa natin. Hindi lang natin pakainin yung baboy na ini-ay natin. Yan po ang sabi ng mga eksperto na pag i-ay yung baboy, hindi lang pakainin. Sa ngayon mga kaprobinsya, isang baboy na lang yung hindi natin na-i-ay, yung kapatid sa dumalaga natin. Yung mga dalawa nating baboy doon na inahin, napakasahan na. At yung isa, lagpas na sa 21 days, sa nabuntis na siya. At yung isa, wala pang 21 days, pero hindi naman siya naglandi ulit. Dito po sa amin, may ulan na sa mga nakaraang araw. At tingnan niyo po yung damo, oh. Yan, green na. Dati na pumunta tayo dito, patay na yung mga damo dito. Pag umabot to ng 2 linggo, tapos palagi may ulan, napakabilis lang tumubo sa mga damo. Kaya si Basya, oh, pinalabas na namin at nakatikim na siya ng mga damo. Yan. Malaki na yung tiyan ni Basya mga kaprobinsya. At yung anak niya na si Marimar andun sa loob lang. Sa mga nakaraang video po natin, bininta na po natin si Tanggol. At maraming nag-react po kung bakit daw natin ibininta si Tanggol. Marami namang nakaintindi sa atin. At maraming nasayangan kay Tanggol kasi maliit pa daw. At marami po nag-comment na nasayangan kay Tanggol kasi napakagwapo daw na baka. Si Tanggol po mga kaprobinsya, isang upgraded lang. Native na native yung nanay niya, tapos nakastahan siya ni Pogi, kaya gwapo sa tingnan, pero upgraded lang. Hindi siya katulad kagwapo sa mga baka na mga pure na hybrid. Yung iba nagalit pa o nalungkot. Pero nangangailangan po tayo ng pera mga kaprobinsya. Kailangan natin na magbenta ng baka. Parang buy and sell lang. Si Tanggol po mga kaprobinsya, sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, naibenta po natin sa halaga na 33,500. 33,500. Yan po ang binta natin kay Tanggol. Tapos maliit siya kay Marimar. Si Tanggol po, nung una wala akong balak na ibenta siya. Hindi ko nga siya dinala ng stockyard kasi wala sa isip ko na ibenta si Tanggol. Tapos nagkataon lang na may kakilala tayo doon sa stockyard na nagtanong sa atin kung may baka ba tayo na ibenta na magandang klase. Sabi ko po meron. Sabi niya gusto niyang makita. So dinala ko siya dito. Nagtanong siya sa atin kung magkano. Yung asking price natin kay Tanggol is 35,000. Kasi inakala ko po na hindi niya bilhin kasi maliit pa lang si Tanggol. Pero nang nakita niya si Tanggol, nagustuhan niya at tinawaran niya sa halaga na 33,500. Parang hindi naman tayo makatanggi mga kaprobinsya kasi pumunta na siya dito. Tapos para sa akin yung 33,500 okay na yun. Maraming nagsabi na lumaki pa daw si Tanggol. Tama naman mga kaprobinsya, lumaki pa si Tanggol. Pero yung presyo ng pangalagaan or pangalagain na baka, iba pag ibenta natin sa pangkatay. Napakalaki ang diferensya. Example po, si Pakbones.
Si Pacbones ay siguro almost 2 years na si Pacbones mga kaprobinsya. Tapos pag ibenta natin siya, maniwala man kayo or hindi, hindi magkalayo yung presyo ni Tanggol at ni Pacbones. Kasi pag ibenta natin si Pacbones, hindi din sila magbase sa kagwapuhan or hitsura ng baka. Doon na sila magbase sa kilo at sa laki ni Pacbones. Hindi katulad kay Tanggol na gwapo siya at maliit pa. Yun po ang sistema sa stockyard. Sa mga hindi po naka-experience dyan na pumunta ng stockyard, pag first time nyo pa na pumunta doon, mamangha po kayo. Kasi may mga maliliit na kasing mahal ng mga malalaki. Or mas mahal pa sa mga malalaking baka. Kasi pag magbinta tayo ng para pang-alagain, mas mataas yung presyo compare sa pangkatay. Sa mga may edad na baka. Yan po ang sistema doon sa stockyard. Hindi naman pwede na alaga lang kami ng alaga dito tapos hindi kami magbinta. At may nagsabi po, dapat daw yung ibinta natin si Pacbones. Si Pacbones po, pag ibinta natin siya, mura lang yung presyo niya. Kasi nagbase po yung presyo niya sa kanyang laki. Kaya palagi ko pong sinasabi dito na magparami tayo ng babae para yung mga maliliit lang na baka yung ibinta natin pang alagain. Pag magagandang klase, napakarami ang magkagusto. Yan po ang pakar natin, yung target natin ngayon. Si Marimar po, marami din nagtanong kay Marimar kung magkano ba ito pag ibinta natin. Pero wala po tayong balak na ibinta mga kaprobinsya. Kaya pag may magtanong sa atin kung magkano siya, hindi tayo nagbigay ng presyo. Pero pag lalaki sana siya, pwede. Pero sa ngayon na babae siya, alagaan lang muna natin dito siya at gawin natin siya yung inahin. Nalala ko po mga kaprobinsya, 2 beses na po tayo nakabinta na parang biglaan lang. Wala sa isip na ibinta natin. Yung si Lulong dati, si Lulong na ibinta natin dati sa halaga na 75,000. Ay, malita ka. Huy, nungay oh. Si Lulong dati mga kaprobinsya, na ibinta natin sa halaga na 75,000. Kahit wala tayong balak, pero napapansin namin na mataas na yung presyo, kaya natin ibininta. Biglaan lang yon pagbinta natin kay Lulong dati. Kasi yung pumunta dito yung aking kaibigan, si Antone, yung dinil ko sa kanya yung ating inahing baboy na hindi nabuntis. Pero nang dumating sa dito sa ating area, nagtanong siya sa atin kung may baka ba tayo na ibinta. Sabi ko po, may mga baka tayo pero palakihin muna natin. At nang tinanong niya tayo kung magkano, sabi ko po 80. Sabi niya 75 lang daw. So tingin ko po mukhang okay na yung 75, kaya si Lulong dati na ibinta natin sa halaga na 75,000. Matapang si Basyo. Si Marimar hindi lang namin pinalabas, nasa loob lang muna siya. Yung mga kalabaw namin oh, si Jen at si Palo, yung palo natin na made in China. Yan, may makain na sila mga kaprobinsya oh. Sana po tuloy-tuloy yung pag-ulan dito sa atin ngayon para lalo pang dumami yung mga damo. At yung umiyak, si Paloma. Yan. Si Paloma. Yung kasama niya doon, si Paula. Matagal na po tayo na hindi nakapasol dito. So dito po, pag marami ng damo doon, medyo mabawas-bawasan na yung kumakain sa ating mga napier. Kasi pwede naman natin silang ipastol. Bagong ligo sila oh. At namimiss na nila yung mga damo. Tingnan niyo po kung gaano sila kaganadong kumain no? Si Palo at si Jen, wala na tayong problema sa kanila kasi kumain na sila ng cupramel at saka feeds. Yan.
Si Palo, yung kalabaw natin na lalaki, pag iwanan siya ni Jen, umiyak din siya. Parang si Paloma din. Namimiss na nilang kumain ng mga damo, mga Carabao grass. Dati po puro napier na yung pinapakain natin sa ating mga lagang kalabaw, kaya napakadaling naubos ating mga napier doon kasi marami po tayong alaga. Yung mga napier natin doon sa kabilang area mga kaprobinsya, malapit nang maubos. Kaya tingi-tingi lang muna yung ibinigay namin sa ating mga baka doon. For survival lang muna. Gusto ko sana siyang sakyan pero hindi pwede. Basang-basa yung katawan. Dito po pag magkaroon ng maraming damo mga kaprobinsya, pag tag-ulan wala na tayong problema sa ating mga kalabaw. Kasi pwede natin silang ipastol dito sa mga gilid-gilid. Sa ngayon po, 4 lang yung natira sa ating mga kalabaw. Kasi naibenta na po natin si Kara. Pag naalala nyo po mga kaprobinsya, yung mga damo dito, nung pumunta tayo dito, hindi po ganito yung kulay. Tuyong-tuyo yung mga damo dito dati. Pero ngayon, may makain na yung mga kalabaw natin. Dali ara bulon sa. Napakabilis dumami yung mga damo mga kaprobinsya. Grabe. Parang na-miss ko din yung mga alaga nating kalabaw na kumain ng damo. Behave. Nga na ginang mga ulitaw galaga ba, magaway-away po. Sa wakas mga kaprobinsya, nakatikim na ng damo yung ating mga kalabaw, mga sariwang damo. Kahit mga maliliit pa, pero at least hindi na katulad dati na tuyong-tuyo yung nakain nila dito nang nilala namin sila. Naalala ko po dati mga kaprobinsya, speaking of makawala kanang makabuhi, may kalabaw kami dati na pinastol namin doon sa malapit sa aming bahay, doon sa ibaba malapit sa paaralan. Ang nangyari po, nakawala yung kalabaw namin or sinadya na pakawala. Hindi po kami sigurado kung ano ang nangyari. Kasi nang nakawala yung kalabaw namin, doon pumunta sa mga tanim na tubuhan. Tapos yung kalabaw ko, ako yung nagtali doon. Sinigurado ko yung pagtali na hindi makawala. Nagtaka po kami kung bakit nakawala. So yun po ang naisip namin, nakawala siya na siya lang or sinadya na pakawalan at nakakain sa tubuhan doon. Ang nangyari po, nakabayad po kami, pinabayad po si mama sa nakain at nang nakawala, syempre parang malugi din yung may-ari ng tanim. Sunod na araw maghanap tayo ng mga seedlings ng ipil-ipil para yung gagawin natin, tanim lang tayo ng tanim. Puntahan natin yung area natin doon sa area 1, yung mga saging doon kunin natin, yung mga bagong sibol pala, yung mga saha kunin natin at itanim natin dito. Yung iba, yung mga malalaki na, ipakain natin sa ating mga baka doon. Ang gagawin namin dito, harbisin muna namin to, tapos lagyan ng pataba. Pag tuloy-tuloy na yung ulan, sabay-sabay na yung paglaki nila. Matibay yung mga napier mga kaprobinsya. Hindi ito basta-basta mamatay yung mga native na napier. Pero mahina lang silang lumaki basta walang ulan. Mabagal yung paglaki nila. Yung paligid natin pangit patingnan, pero next month pag tuloy-tuloy yung pag-ulan, magpalipad tayo ng drone para makita naman natin yung mga tanim na kulay green
yung paligid natin na masigla na tingnan. So ngayon yung mga bukal dito sa amin hindi pa nakabuelo, mahina pa yung agos, hindi pa nagkaroon ng malakas na baha dito. Yung hinihintay natin na magkaroon ng medyo malakas-lakas na baha. Yung area natin dyan, yung tinaniman natin ng kangkong dati, tuyo pa. Pati yung mga pan natin dati sa ating mga azula natuyo. Pero sa mga nakasubaybay po sa ating mga video dati dito, dyan, basang-basa yan. May mga pan pa tayo dyan ng azula. Pero pag tuloy-tuloy yung pag-ulan, tapos magkaroon ng malakas na ulan, sigurado po tayo na babalik sa dati. Yung area natin dito na magkaroon ng tubig. Gano. Ito yung tinaniman natin ng kangkong, na kaninda dito ng azula, pati dito sa kabila yan, ito na po yung itsura. Pero kahit hindi malakas yung ulan mga kaprobinsya, basang basa yung lupa, so yung mga damo tumubo na, sumibol na. So masaya na kami noon sa ulan na yon. Ito po yung mga baboy natin na inahin mga kaprobinsya. Ito po mula sa pagkasta, lagpas 21 days na. Yung isa wala pa, pero ito sana po buntis siya. Medyo mataas-taasan yung porsyento na buntis siya. So maghintay naman tayo ng another 48 days. Yun po ang sabi nila, na i-consider po natin yung 48 days. At ito naman sana mabuntis ka dik ha. So pag mabuntis silang dalawa, pero sabay-sabay din silang magkaroon ng mga biik. At mukhang tatama tayo sa buwan na medyo mataas yung presyo. Sana po. Yung mga kabing natin mga kaprobinsya, oh, magkuha tayo ng inigufira. Bigyan natin sila ng pang snacks. Ayan. Doon sa area ng mga kaprobinsya, napakaraming indigufira doon. Walang makakain. Mas mabuti yung konti lang yung ilagay, ibigay sa kanila para maubos. Pag marami, sayang lang. So ngayon po marami na po tayong buntis ng kambing. At pag mga anak sila, halos sabay-sabay din. Ito yung kambing natin dati na napakabansot, oh. Yan, gisungay. Ayun, oh. Makintab na yung balahibo niya. Sinaw na. Ang laki ng tiyan nating kambing, oh. Nung una, 3 yung anak niya. 4 na yun, bro. Tulo. Tulo rin pa. May na kayo na tulo. Dako yan po guys, ha.
Dako kasi diyan. Gwapo po ng kalinga dong. Laki na. Anak na ato. Anak siya to yung kambing natin dati na hinihingal. Ito po. Buwer oh. Yan. Pakainin natin to ng husto para mapariyasan ni George. Pero ibenta lang natin to mga kaprobinsya. Gwapong klase to. May isa din tayong inahin na nilagay natin sa kulungan kasi matapang. At saka kinontrol din natin yung pagkain niya para hindi siya tumaba ng husto. Brown ulo. Nakuas kandi no. Ano nga kung tao? Oh. Anak niya to tong brown ulo katong usa nga gidala og kuan. Kamangkalan nga gitagbod sa kamangkalan gidalag bakulod. Tong nasa ngay niyo ba? Serbone. Serbone de Dios, siya yung bumili. Laki to, yang usa og katong usang bay. Okay, diha ba nabdos yan? Nabdos prod. Dako as kanding oh. Mura magaulag ng galinga daw ay. Anablos prod ta? Ay na. Pangagian man. Mura pug baka ra gani. Nagapit mo na. Bago pa ning upahan na gito. Papo kaysa. Maligyan na to na niya. Aron maka palitag supas. Maka palitag malamon ba? Pangagian mo bro, tama bro. Mura mag puti. Pero dako makitian sa? Ugaw to. Para na. So, yung patula tais yang anak ba? Dali na nabdos mo. Sa ano maglili nabdos na? Buko na wala daw no, latim ng buko. Lati daw to. Eh? Ayaw pahimas. Nag-inarti oroy. Ito, wala ilagay. O, pero murarag na ilagay. Ay, wala na unod bro. Wala. Unod na puro ni. Agit mga pusag bahay lamang. Ano na mo? Yeah. Wala daw ko rin itlog do. Naka-breeding ni mo. Huwag itlog, di na breeding. Ipon-ipon na tas mga bahay. Magbinabay na po lamang. Lahat ba rin Ni... Oh, lagi itlog oh. Na itlog. Minusa na ka-report. So na. So, unis lang doha. Yung kapatid nila na lalaki. Ito na sa kuan. Bakulod. Andun kay Sir kuan, Eugene Sison. Kaibigan ni Sir Amay na naging kaibigan na rin natin. Shout out kay Sir Amay at Ma'am Grace. At sa kanyang mga kapatid dyan sa Ibi Magaluna. Sila si Sir Rene. At si Sir Andre Villaruel. Ito yung kambing natin na makulit oh. Walang sungay. Tatlo po silang magkapatid. Ito po, dalawang babae at isang lalaki. Yung lalaki na kapatid nila ano na sa Bacolod. Si George ano lang isa. Pero pwede natin siyang dalhin dito. Pag sa tingin natin na pwede na siyang kumasta. Yung matapang na siya. Pero sa ngayon, talo pa siya sa ating mga kambing dito. Pag tulungan siya, pag ilagay natin siya dito. Yung mga kambing natin, kakaunti na lang yung natira. Pero napakarami na po yung nakahatay natin dyan. Mapa-birthday, pag wala kaming ulam, inaatay natin. Yung mga native. Inom tayo ng tubig ng buko mga kaprobinsya. Mainit yung panahon. Bon. Mamaya na bon. Apa bon? Ano yung ispot sa dahon? Taga-anti ka niya bon. Bigyan kita mamaya bon.
Kala ko matigas na oh. Okay pa. Sit down. Bigyan naman siya. Pag may manok na lumapit, magalit siya. Sarap oh. Sit down, sit down. Bigyan kita. Sit down. Bon. Sit down, Bon. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi ng comment, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa ating sponsors, King's Beta Plus Animal Feed Supplement, Panamox Forte, Panamox Caplet, Intenso Plus, Intenso Premium, Worms to Go, and King's Beta Pet. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Ronel Kiliopi from Bicol. Shout out kay Pugak Boy. At shout out naman kay RCC from San Pedro, Laguna. Happy birthday kay Mel de la Cruz. Birthday niya May 25. Watching from Oakland, California. Greetings from Joshua and Delia de la Cruz. Shout out kay Ronald Cabanag from Jeddah, KSA. Shout out kay Bert Porgencio from Ligas, Quezon City. Shout out kay John Ocampo from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kay Franklin Gohol from Toronto, Canada. Shout out Lipat on Vlog from Calatrava, Negros Occidental. Shout out kay Miss Red. Shout out kay Gia Torres from Cebu. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa lahat at maraming salamat po.